Kung gayon, wala ring mali sa aming ginawa. Huwag ka munang masyadong magyabang. Sa pagsusulit ng Academy bukas, titiyakin ng prinsipeng ito na walang sinuman mula sa inyong Yunwu Commandery ang matatanggap. Lalo ka na, Zhang Ruchen. Sisiguraduhin kong makakarating ka pero hindi ka na makakabalik. Pagkatapos ay umalis na ang grupo ni Huxing. Hindi maganda ito. Mapapanganib tayo sa pagsusulit bukas, nag-aalalang sabi ni Liu Chengfeng. Pinapayagan ba ang pagpatay sa pagsusulit ng Academy? Sa panglabas, hindi pinapayagan. Ngunit ang unang yugto ay gaganapin sa Tianmo Ridge. Sa oras na yon, tiyak nakikilos sila. Sa huli, walang ebidensya kapag namatay. Kung gayon, hindi ba tapos na tayo? Labis na nataranta ang lahat. Kung gusto nilang ubusin tayo, bakit hindi natin sila pwedeng patayin pabalik, sabi ni Zixi. Ika-9 na prinsipe, kung magtutulungan tayo, tiyak na matatalo natin ang mga martial artist ng Sifang Commandery. Ang kahihiyan na dinanas ng ating Yunwu Commandery sa loob ng maraming taon, panahon na para ibalik ito. Kung may ganyang katapangan si Binibining Zi, ang prinsipeng ito ay siyempre sasama hanggang sa huli. Bukas, pagbabayarin natin sila ng mahal. Napakaganda. Nakuha ko na ang tiwala niya. Sa hinaharap, magkakaroon ako ng pagkakataong patayin siya, naisip ni Zixi. Kinabukasan ng umaga, isang kampana ang tumunog. Maligayang pagdating sa pagsusulit para sa Martial Market Academy. Ang Martial Market Bank ay napakahigpit sa loob. Tanging mga elder lamang ang pinapayagang magsuot ng pilak na robe. Sa entablado, tanging ang West Campus head lamang ang maaaring magsuot ng gintong robe. Kung makapasa tayo, anong kulay ang isusuot natin? Nagtatakang tanong ni Zhang Ruchen. Una ay puti para sa mga bagong disipulo. Ang pagsusulit ng Academy ay nahahati sa dalawang yugto. Unang yugto, pangangaso ng demonic beasts. Ikalawang yugto, Martial Tower Thunder Examination. Sa huli, ang mga mapapabilang sa top 120 pataas ay makakapasok sa outer courtyard. Ang mga detalyadong patakaran ay ipapaliwanag ni Elder Situ. Unang yugto, pangangaso ng demonic beasts. Black Realm Early Stage, kailangan lang pumatay ng sapat na 6 na 2 ni rank lower grade demonic beasts para makapasa. Black Realm Mid-Stage, pumatay ng sapat na 10 2 ni rank lower grade. Black Realm Late Stage, 20 2 ni rank lower grade. Black Realm Initial Stage Peak, kailangang pumatay ng sapat na 40 2 ni rank lower grade. Black Realm Mid-Stage Peak, pumatay ng sapat na 80 2 ni rank lower grade. Isang 2 ni rank mid-grade ay katumbas ng 5 2 ni rank lower grade. Isang 2 ni rank upper grade ay katumbas ng 25 2 ni rank lower grade. Kung makaharap ng isang 2 ni rank upper grade, natatakot ako na walang sinumang kalahok dito ang makakalaban dito. Kahit isang 2 ni rank mid-grade, patay na rin tayo. Napaka-brutal naman ang pagsusulit na ito. Pwede pa bang umatras ngayon? Labis na nataranta ang lahat. Nang makita ito, pinakalma sila ni Liu Chengfeng. Huwag kayong masyadong mag-alala. Napakalawak ng itinakdang lugar. Sa teorya, hindi tayo makakaharap ng 2 ni rank upper grade na demonic beast. Nagpatuloy sa pag-anunsyo si Elder Situ. Bago pumasok sa Tianmo Ridge, bawat isa ay bibigyan ng isang bolang ito. Kapag nasa panganib, kailangan lang durugin ito at may tutulong. Ngunit nangangahulugan din ito ng pagsuko. Ang pagsusulit ay tatagal ng 3 araw. Pagkatapos ng 3 araw, ang mga hindi pa nakakapatay ng sapat na demonic beasts ay matatanggal. Idinedeklara ko, ang pagsusulit ngayong taon ay opisyal nang nagsisimula. Sa wakas, nagsimula na. Kailangan kong magsikap. Sa kabilang banda, si Huxing ay nag-utos din sa grupo ng Sifang Commandery. Makinig kayong lahat. Pagkapasok sa Tianmo Ridge, kapag nakatagpo ng martial artist mula sa Yunwu Commandery, patayin lahat. Basta't makapatay ng isa, bibigyan ko ng isang bote ng 2 ni grade na, Nyo, medicinal pills.
Kung mapatay ninyo ang Zhang Ruchen na yon, bibigyan kayo ng prinsipeng ito ng isang set ng true martial treasure weapon. Pagkatapos opisyal na magsimula ang pagsusulit, sa sandaling ito, ang lahat ay naghiwa-hiwalay na sa iba't ibang direksyon at pumasok sa Tianmo Ridge. Si Zhang Ruchen kasama si Zixi ay magkasamang naglakbay ayon sa naunang plano. Kailangan mong manghuli ng 40 demonic beasts para makapasa sa pagsusulit. Bakit hindi ko nakikitang nagmamadali ka? Nakakapagod pumatay ng ganoon karaming demonic beasts. Pumatay ng mga kalahok mula sa Sifang Commandery at agawin ang mga mata ng hayop mula sa kanila. Hindi ba't mas mabilis iyon? Malamig na sagot ni Zixi. Bigla siyang huminto at pumulot ng isang dahon. Sinuri niya ito. Ang aura ng martial artist ng Sifang Commandery. Isang sandali lang ang nakalipas, dumaan siya rito. Naapakan niya ang dahong ito. Nag-aral ka ba ng tracking techniques? Paano mo nalaman na iyon ang aura ng martial artist ng Sifang? Commandery na naiwan, nagtatakang tanong ni Zhang Ruchen. Kagabi, nagtago ako sa gitna ng mga martial artist ng Sifang Commandery. Tinandaan ko ang aura ng 667 tao sa kanila. Nang marinig ito, labis na humanga si Zhang Ruchen at napabulalas. Narinig ko lang na ang mga inapo ng mga banal na dumaan sa napakahigpit na pagsasanay ang mayroong ganyang katalas na pandinig at pangamoy. Kung hindi, kahit isang martial artist sa Earth Realm ay hindi ito magagawa. Dito, hindi na nagtago si Zixi. Totoo, ang aking ninuno ay isang banal. Sayang lang, pagkatapos niyang mamatay, mabilis na humina ang pamilya. Ngayon, ako na lang ang natitira. Sige na, habulin muna natin ang martial artist na ito ng Sifang Commandery. Sa sandaling ito, ang martial artist na yon ay katatapos lang pumatay ng isang leon. Nakakuha na naman ako ng 2 mata. Kasama ito, nakapatay na ako ng 2 ni rank lower grade. Bigla niyang naramdaman ang papalapit na pinagmumulan ni Lenviela spiritual power. Sino iyan? Lumabas ka. Ah, ikaw pala ang ika-9 na prinsipe ng Yunwu Commandery. Haha! Napakaswerte ko naman ngayon. Kailangan mo bang matuwa ng ganyan kapag nakikita mo ako? Haha! Siyempre kailangang matuwa. Si kamahalang Huoxing ay naglagay ng presyo sa ulo mo. Basta't mapatay kita, makukuha ko na ang gantimpala. Nasa Black Realm late stage ako. Ang pagpatay sa iyo ay kasing dali ng pagbabaliktad ng palad. Kaya pinakawalan niya ang kanyang Lanzed, iwinasiwas ang kanyang Do, Saber Knife at sumugod. Kaunting talento lang iyan, gusto mo pang kunin ang buhay ko. Nagpakawala ni Lanzir, si Zhang Ruchen, sinira ang kanyang atake. Paano nangyari yon? Nasa Black Realm early stage ka lang. Umaasa lang sa panlabas na tunay na ki, paano mo nasira ang isang buong lakas kong atake? Hindi mo ba alam na siya ang nangunguna sa Hongbong Imperial Ranking ng Yunwu Commandery? Umikot si Zixi sa likuran at nagpakawala ng isang hiwa na tumapos sa kanya. Ang hindi pagkaalam ay isa ring kasalanan. Nang makitang pumatay siya, nagpakita ng hindi pagsang-ayon si Zhang Ruchen. Gusto ko lang sanang sirain ang kanyang mga meridian para hindi na siya makapagbanta sa atin. Bakit kailangan mo pa siyang patayin? Sa murang edad na ito, nakapag-cultivate na siya hanggang sa Black Realm late stage. Patunay na ang puwersa sa likod niya ay hindi pangkaraniwan. Kung hindi siya mamatay, tiyak na maghihiganti siya sa atin sa hinaharap. Sige na, bilisan na nating hatiin ang mga samsam. Ang mga mata ng hayop ay marahil nasa loob ng kahong ito. Prinsipe kamahalan, tiyak na hindi ka naman kapos sa pera, hindi ba? Ang Landiren Spirit Crystals at pera ay sa akin, ang armas ay sayo. Ano sa tingin mo? Siyempre, pwede. Kaya kinuha niya lahat ng pera at Landirenye, ang natira ay para sa binata. Mula sa mga gamit, kinuha ni Zhang Ruchen ang isang kumikinang na si Vejezi storage ring. Medyo nang hinayang ang dalaga. Special treasure. Mali ba ang pinili ko? Ang disenyo sa singsing na ito ay mas bagay sa babae.
Kung gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Isang napakahalagang bagay, gusto niyang ibigay sa akin. Ang taong ito ay talagang tanga, naisip ni Zixi. Hindi mo ba alam na hindi maaaring basta-basta magbigay ng singsing ang lalaki sa babae? Nang marinig ito, labis na nalito si Zhang Ruchen. Binibigay ko lang sa iyo para paglagyan ng gamit. 16 na taong gulang pa lang ako, anong masamang intensyon ko sa iyo? Kung gayon, ibigay mo rito para makita ko ng mabuti. Kaya isinuot niya ito agad sa kanyang daliri. Ang special treasure na ito ay talagang kamangha-mangha. Nga. Ngunit hindi ko maaaring tanggapin ng walang bayad ang iyong gamit. Bibigyan kita ng 30 danianye. Sinabi kong ibibigay ko sa iyo, kaya syempre hindi ako kukuha ni isang sentimo. Bakit mo ako binibigyan ng ganito kahalagang bagay? Hindi ka ba natatakot na patayin kita at agawin lahat ng iba mo pang kayamanan? Magkasundo tayo, okay na ba yon ha? Hindi ako naniniwala na ganoon ako kamalas para makatagpo ng taong sinusuklian ng masama ang mabuti. Kaya, mabilis pa sa kidlat, itinutok na ang espada sa leg ng binata. Anong ginagawa mo? Malinaw na malinaw iyan. Siyempre, gusto kong agawin ang yaman mo at patayin ka. Pagpatay at pagnanakaw. Isang napakamakatwirang dahilan iyan, kalmadong sabi ni Zhang Ruchen. Ano? Nagulat ako sa reaksyon ng kamahalan. Nakatutok na ang talim sa leeg pero napakakalmado pa rin. Ang pagpatay sa akin ay napakadali. Basta't handa ka nang harapin ang kamatayan. Handa ka na ba? Isang napakalakas na pressure ang lumabas. Ano? Hindi naman mataas ang kanyang cultivation, bakit parang nasasakal ako sa pressure niya? Pagkatapos ay ibinaba niya ang kanyang espada. Gusto ko lang sabihin sa ikasyam na kamahalan, ang puso ng tao ay mapanlinlang. Ang pag-iingat ay hindi maaaring mawala. Kahit nakasama pa sa isang panig. Ang singsing ay tatanggapin ko. Salamat sa kabutihan ng ikasyam na kamahalan. Ipagpatuloy natin ang pagsunod sa mga martial artist ng Sifang Commandery. Ang paraan ng pagbunot ng espada ay kaparehong-kapareho ni Chen Libing na tumangka sa akin dati. Tama nga ang hula ko. Siya ay assassin ng Netherworld Sect, naisip ni Zhang Ruchen. Pagkaraan ng ilang sandali. Nakapatay na tayo ng 8. Pumatay pa ng 12 at tapos na ang ating misyon. Ang Sifang Commandery ay pumatay ng mga martial artist ng Yunwu Commandery sa loob ng maraming taon. Ito ang pinakamagandang pagkakataon para maghiganti. Pilain na lang ang cultivation nila, bakit kailangang patayin lahat, nagpakita ng pag-atubili si Zhang Ruchen. Prinsipe kamahalan, noong pinapatay ng Sifang Commandery ang mga tao natin, hindi rin sila naawa. Biglang isang palaso mula sa malayo ang tumama patungo kay Zixi. Mabilis pa sa kidlat, tumalon si Zhang Ruchen at niyakap siya, mabilis na umiwas. Kahit ako ay muntik ng tamaan. Isang malakas na mamamana na may ganitong archery skills sa Sifang Commandery ay isa lang, si Feng Zi ng pamilyang Feng. Binibining Zixi, talagang karapat-dapat kang tawaging isa sa mga pinakamagaling na batang henerasyon ng Yunwu Commandery. Nahulaan mo pa na ako nga. Ngunit mas interesado akong malaman kung paano napansin ng ikasyam na kamahalan na nagtatago ako sa dilim. Masyadong mahina ang archery skills mo, kaya syempre hindi mo kami matatamaan, pang-aasar ni Zhang Ruchen. Nangangahas kang hamakin ang archery skills ng pamilyang Feng ko. Sa labanan sa Muhe 2 taon na ang nakalipas, muntik nang mapatay ng lolo ko ang ama mo sa larangan ng digmaan. Dahil doon, nakatanggap kami ng isang lungsod at 80,000 alipin. Kapag nawasak ng Sifang Commandery ang Yunwu Commandery, mas marami pang makukuha ang pamilyang Feng. Sa oras na yon, magiging alipin ka rin ng pamilyang Feng ko. Haha! Gus! Gusto mo akong galitin para makahanap ng butas at patamaan ako ng palihim, ha? Kalmadong sagot ni Zhang Ruchen. Galitin ka? Ano naman? Mapapatay mo ba ako? Kung gayon, subukan natin. Bumunot ng espada si Zhang Ruchen at sumugod. Ano?
Hindi ko na siya makita. Ang bilis! Ngunit ngayon, natuklasan na kita, ikasyam na kamahalan. Nagpakawala si Feng Zi ng 3 palaso ng sabay-sabay patungo kay Zhang Ruchen. Ngunit ang tinamaan niya ay isang anino lamang. Sa sandaling ito, si Zhang Ruchen ay nasa likuran na niya nang hindi niya namamalayan. Nang mapansin niya, tumanggap na siya ng isang hiwa. Nawala ang pana mo, ano pa ang ipapana mo sa akin ngayon? Ngunit si Feng Zi ay napakakumpiyansa pa rin. Nasa target na kita. Isang karayom ang iniluwa niya mula sa kanyang bibig, tumusok diretsyo sa ulo ni Zhang Ruchen. Prinsipe kamahalan. Kung mamatay siya, tiyak na papatayin din ako ni Feng Zi. Labis na nataranta si Zixi at sumugod patungo kay Zhang Ruchen. Haha! Prinsipe! Ang henyo ng Yunwu Commandery na namatay sa aking mga kamay. Ang mga elder sa pamilya ay tiyak na iboboto ako bilang kahalili. Ngunit hindi pa siya nakakapagdiwang ng matagal, isang pamilyar na anyo ang muling lumitaw. Lumapit si Zhang Ruchen at binigyan siya ng isang hiwa sa dibdib. Kitang-kita sa mukha ni Feng Zi ang pagkataranta. Ito ay lihim na teknik ng pamilyang Feng. Wala pang martial artist sa ilalim ng aking cultivation ang nakakatakas dito. Impossible. Paano mo naiwasan ang palasong iyon? Narinig mo na ba ang special domain? Kung gayon, hayaan mong sabihin ko sa iyo, hindi naman makakasama. Ito ay isang uri ng mahiwaga at misteryosong kapangyarihan. Kapag malapit nang tumama ang palaso mo sa akin, pinapagana ko ang special domain. Kapag nagbanggaan ang palaso at ang special domain, tutulungan ako nitong ilihis ang direksyon ng palaso. Nagtataglay ka ng space-time imprint. Impossible. Mula pa noon hanggang ngayon, tanging mga banal na monghe lamang ang nagtataglay ng ganitong uri ng imprint. Tutal, mamamatay ka na rin naman. Hindi naman masama kung sasabihin ko sa'yo. Mula pa noon hanggang ngayon, 3 tao lamang ang nagtaglay ng space-time divine martial imprint at isa ako sa kanila. Ang batang ito ay talagang tanga. Isang napakahalagang sikreto pero ganun kadaling sabihin, naisip ni Feng Zi. Ikakalat ko ang balitang ito. Kung gayon, ang Yunwu Commandery ay magiging target ng pag-atake ng iba't ibang puwersa. Sa oras na iyon, gagantimpalaan ako at ang aking pamilya ng Sifang Commandery. Haha! Nagpakawala siya ng usok at tumakas. Prinsipe kamahalan. Malubha ang sugat niya, tiyak na hindi siya makakatakbo ng mabilis. Maghiwalay tayo para habulin siya. Hindi na kailangang mag-abala pa, kalmadong sagot ni Zhang Ruchen. Kaya binuksan ng binata ang kanyang mata ng espiritu, niliwanagan ang buong mapa. Nakita ko na. Tanggapin mo ang isang espada kong ito. Mabilis na sumugod si Zhang Ruchen. Pagkaraan ng ilang sandali, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa kagubatan. Si Feng Zi ay patay na. Akala ko hindi ka pumapatay ng tao. Hindi ko siya pinatay, siya ang papatay sa akin. Siya mismo ang humanap ng kamatayan, ano pa ang magagawa ko? Biglang nagpakita ng pag-aalala si Zixi. Malaki ang inaasahan ng pamilyang Feng sa kanya. Namatay siya sa pagsusulit, tiyak na magagalit ng husto ang pamilyang Feng. Ang kanyang nakatatandang kapatid ay nagkukultivate din dito. Natatakot akong hahanapin kanya para guluhin. Kung gusto niyang pumunta, hayaan mo siyang pumunta. Ang mga mata ko ng hayop ay nakakolekta na ng sapat. Kailangan mo pang magsikap. CJ. Hindi ko pa napapatay lahat ng mga taga-Sifang Commandery, naisip niya. Maraming martial artist na unang beses pumatay, nagkakaroon ng salungatan sa isip. Ngunit hindi ko inaasahan, ang mentalidad ng ikasyam na prinsipeng ito ay napakatibay. Bukod pa riyan, siya ay isang taong matuwid at mapagbigay. Ang pagsunod sa kanya ay mas kapaki-pakinabang kaysa sa pagpatay sa kanya. Pagkalipas ng ilang araw. Sa sandaling ito, nakakita sila ng bangkay ng isang babae sa tabi ng sapa. Ito ay martial artist ng ating commandery. Tingnan ang itsura niya, mukhang hinamak pa siya bago mamatay.
Ang paraan ng pagpatay na ito ay katulad ng pamamaraan ni Qin Yu, ang henyo ng pamilyang Qing mula sa Sifang Commandery. Totoong may naiwang aura niya rito. Pinagpawisan si Zixi nang mabanggit ang pamilyang Qing. Sino ang tinutukoy mo? Si Qin Yu. Ang pinakamahusay na henyo sa loob ng 100 taon ng pamilyang Qing. Siya ay 21 taong gulang na ngayon at umabot na sa Black Realm Initial Stage Peak. Narinig kong nagkukultivate siya ng isang uri ng masamang sining na kayang sumipsip ng tunay na ki ng mga babae. Kaya napakabilis ng kanyang pag-unlad sa cultivation. Sige, ilibing muna natin ang binibining ito. Pagkatapos mailibing, labis na nagalit si Zhang Ruchen at nagpasya. Papatayin ko ang Qin Yu na iyon. Marahil ay naabot na niya ang rurok na antas ng initial stage peak. Kumpara kay Feng Zi, mas mahirap siyang kalabanin. Napag-isipan mo na ba itong mabuti? Bigla, nakaramdam sila ng papalapit na pinagmumulan ni Lanvila. Nahulog tayo sa patibong nila na tarantang sabi ni Zixi. Mula sa malayo, si Huxing ay nakasakay sa ibon at lumipad papalapit. Hindi ko inaasahan na ganoon kabilis niyo kaming natuklasan. Magaling din kayo. Ang mga martial artist ng Sifang Commandery na namatay sa inyong mga kamay ay hindi bababa sa 15 tao, tama ba? Paano mo kami nahanap? Basta't matuklasan ang mga taong pinatay nyo, mahirap pa bang hanapin kayo? Ang ibong lumilipad ay nag-iwan ng tunog, ang taong dumadaan ay nag-iwan ng pangalan. Lalo pat nag-iwan kayo ng bundok ng dugo. Ang paghahanap sa inyo ay kasing dali ng pagkain ng candy. Dahan-dahang lumabas si Qin Yu. Biglang napadako ang kanyang tingin kay Zixi at muling umiral ang kanyang kahalayan. Ang maliit na binibini sa tabi ni Zhang Ruchen ay talagang napakaganda. Hindi rin mababa ang cultivation. Kung masisipsip ko ang kanyang tunay na ki, baka makapag-breakthrough ako sa mid-stage peak. Dahil naghanda na kayo ng patibong, lumabas na kayong lahat, sigaw ni Zixi. Kaya 7 martial artist din ang lumitaw, pinalibutan ang dalawa ni na Zhang Ruchen. Bakit hindi pa ninyo durugin ang Jade Kailin at tumawag ng tulong? Haha! Ngunit kahit durugin pa ninyo ang Jade Kailin, wala pa ring darating para iligtas kayo. Ang tagapagbantay ng lugar na ito ay pawang mga nakatatanda mula sa Sifang Commandery namin. Nakausap ko na sila dati. Prinsipe Huxing, talagang walang butas ang iyong pagpaplano. Ngayon, tiyak na mamamatay tayo. Hindi. Ikaw, tiyak na mamamatay ka. Ngunit ang magandang ito, hindi ko siya papatayin ng basta-basta. Haha! Kayo ang humanap ng kamatayan. Iwinasiwas ni Zixi ang kanyang espada patungo kay Qin Yu, ngunit sinalo ito ng kanyang kamay. Ito ang Azure Devil Hand. Mabilis na binitawan ni Zixi ang espada at umatras. Tama. Ito ang Azure Devil Hand. Nakultivate ko na ito hanggang sa estado na hindi tinatabla ng talim at hindi natutunaw sa apoy. Pagkatapos ay sumugod siya para atakihin si Zixi. Nang matanggap ang atake, tumalsik siya ng malayo. Hindi maganda. Kung hindi ako tutulong, natatakot akong masama ang mangyayari kay Zixi. Kitang-kita ang pag-aalala ni Zhang Ruchen. Sumuko ka na, baka mas guminhawa ka pa, sabi ni Qin Yu habang sumusugod. Nang makita ito, inihagis ni Zhang Ruchen ang kanyang espada para harangan ang kanyang daan. Itinapon niya pati ang kanyang sandata. Naghahanap ba siya ng kamatayan? 2 iba pa ang sumugod para saksakin siya. Akala ninyo ba espada lang ang alam kong gamitin? Ang aking palm technique ay mas malakas pa. Gumanti si Zhang Ruchen ng suntok. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw, ang 2 iyon ay bagsak sa lupa. Nang makitang naglalaro lang si Qin Yu at ayaw pang tapusin, galit na. Sumigaw si Huxing. Qin Yu, anong ginagawa mo riyan? Bilisan mong tapusin ang babaeng iyan at patayin mo si Zhang Ruchen. Isang napakagandang laruan, paano ko naman ito mamadaliin? Hayaan mo muna akong maglaro ng kaunti.
Kapag napatay mo siya, bibigyan kita ng 30 magagandang babaeng martial artist sa Black Realm. Bakit hindi mo sinabi agad, Prinsipe Kamahalan? Basta't sapat ang bayad, maaari pa rin akong pumayag ng bahagya. Sa pagkakataong ito, hindi ka na makakatakas. Ang napakagandang binti na ito, pero may ganyang kalakas na puwersa. Gusto ko ito. Ginamit ko na ang buong lakas ko, pero hindi man lang siya umiwas. Masyado mo akong minamaliit. Kaya tumanggap siya ng isang sipa sa mukha. Sinamantala ang pagkakataong iyon, dinampot ni Zixi ang kanyang espada, inactivate ang inscription, at ginamit ang isang skill na Raging Wind Flying Snow, inatake si Kinyu. Nagbanggaan ang dalawa, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa langit. Ngunit bigla niyang napagtanto, ang Azure Devil Hand na ito ay talagang napakalakas. Gamit lang ang kamay ay madali niyang nasira ang aking Raging Wind Flying Snow. Huwag ka nang pumalad. Ngayon, tanggapin mo ang isang atake ng aking Azure Devil Hand. Sumugod si Kinyu, sunod-sunod na kumakalmot. Kung magpapatuloy ito, mahihirapan akong makatakas. Baka madamay ko pa ang ikasyam na kamahalan. Kahit na kailangan ko siyang patayin, kailangan ko ring aminin, siya ay isang taong may prinsipyo at mapagbigay. Kaya sumugod siya, ginamit ang lahat ng natitirang lakas, nagpakawala ng isang killer move patungo kay Kinyu. Nang matanggap ang atake, nasugatan din si Kinyu, ngunit kumpara sa kanya, mas malakas pa rin ito. Haha! Paano kita paglalaruan ngayon? Sa sandaling malapit na ang panganib, sumugod si Zhang Ruchen, ginamit ang Heavenly Heart Illumination Finger at hiniwa siya ng isang beses. Haha! Nasugatan mo pa ako. Ang ikasyam na prinsipe ay talagang malakas. Kung gayon, mas may katuturan ang pagpatay sa iyo. Sa isang iglap, gumaling ang kanyang sugat. Pagkatapos ay ginamit niya ang Azure Devil Ghost Sirjai at sumugod kay Zhang Ruchen. Mabilis na ginamit ni Zhang Ruchen ang Heavenly Heart Sword Center para sumalad. Sa isang iglap, nasira ang kanyang depensa, ngunit ang nahuli niya ay si Zixi pala. Kinyu, maghanda ka ng bumaba sa impyerno at humingi ng tawad sa mga inosenteng babae. Sumugod si Zhang Ruchen mula sa likuran, ngunit mabilis ding ginamit ni Kinyu ang kanyang mga kuko para saluhin ito. Napakalakas ng taong ito. Kahit na bawat atake ko ay may depensa, kung magpapatuloy ito, kahit makayanan ko pa, ang espada ko naman ang masisira. Sa isang kalmot na ito, tingnan natin kung paano ka makakaiwas. Galit na sumugod si Kinyu sa napakabilis na tulin. Ngunit si Zhang Ruchen ay marahang tumalon lang at nakaiwas. Nang masaksihan ang malamahikang galaw na ito ni Zhang Ruchen, hindi maiwasang magtaka ni Kinyu. Nakikita niya ang mga galaw ko. Binuksan niya ba ang kanyang mata ng espiritu? Talagang imposible. Ang sifang commandery namin ay maraming batang henyo, ngunit wala ni isa ang may kakayahang magbukas ng mata ng espiritu. Siya ay isa lamang hindi pinapaborang prinsipe ng isang maliit na bansa sa hangganan, ang tsansang mabuksan niya ang mata ng espiritu ay napakaliit, halos imposible. Prinsipe Kamahalan, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Zixi. Ayos lang, kaya ko pa siyang labanan. Ikaw, makakayanan mo pa ba? Ayos lang ako. Magtulungan tayong umatake. Pipigilan ko si Kinyu, ikaw ang pumatay sa natitirang 5. Ngunit kaya ko lang siyang labanan ng 10 atake. Kailangan mong bilisan ang pagpatay sa mga iyon. Magtulungan tayong labanan siya, doon lang tayo magkakaroon ng pagkakataong mabuhay. Malubha ang sugat mo, hayaan mong ako ang pumigil kay Kinyu, ikaw ang pumatay sa 5 iyon. Hindi pwede. Hindi ako papatayin ni Kinyu. Kaya ko siyang labanan ng 10 atake. Hindi rin yan tiyak. Mabilis na sumugod si Zhang Ruchen patungo kay Kinyu. Kung gayon, sige. Ayoko ring mamatay kasama mo rito. Ang tigas ng ulo mong ito, hindi ka mukhang prinsipe. Pero dahil dyan, lalo kitang hinahangaan. Lumapit siya sa 5 natitira. Munting binibini, balak mo bang labanan kaming 5 mag-isa? Talagang may kakayahan ka. Kayong 5.
Sa mata ko ay 5 bangkay lamang. Malapit ka nang mamatay, ang lakas pa ng loob mong magsalita. Hindi ka takatakang nagustuhan ka ni Kinyu. Sumama ka na kay Ginoong King tulad namin, ano bang masama doon? Hindi lang masaya, makakakuha ka pa ng maraming yaman para sa cultivation. Mga walang hiya. Tapos ikinukumpara niyo pa ako sa inyo. Nakakadiri. Sumugod si Zixi para atakihin ang babaeng nakaasul, ngunit ang tunay niyang target ay ang malaking lalaki kanina. Isang hiwa lang, patay na ito. Ang paraan niya ng pag-atake ay parang isang bihasang asasin. Kakaiba. Bakit may asasin sa tabi ng prinsipe ng Yunwu? Nagpakita ng pagkalito si Huxing at nag-utos. Makinig. Gusto ng prinsipeng ito na mahuli ninyong buhay silang dalawa. Kaya sumugod ang babaeng nakaasul, 2 tao ang sunod-sunod na umatake. Pagkaraan ng ilang sandali. 3 pa ang natitira. Ngunit wala na akong sapat na tunay na ki para lumaban. Kailangan ko ng sumugal. Kung mabigo ang ataking ito, mahihirapang makatakas kaming dalawa ng ika-9 na prinsipe sa pagkakataong ito. Kaya pinakawalan niya ang lahat ng kanyang lanhila. Napakalakas ng tunay na ki. Marahil, itinaya na ni Zixi ang kanyang buhay sa isang ataking ito. Kailangan ko na ring bilisan ang pagtatapos. Kung hindi, pareho kaming mamamatay dito. Ako ay orihinal na ipinadala para patayin ang ika-9 na kamahalan. Ngunit kung makakasama kitang lumaban, pakiramdam ko ay isang malaking karangalan. Si Zixi ngayon ay puno ng determinasyong mamatay habang sumusugod, sunod-sunod na humihiwa. Napakabilis niya, hindi ko makita. Kaya 1, 2, 3 tao ang sunod-sunod na bumagsak sa harap ng ataking ito ni Zixi. Tapos na. Pagsabog. Isang dambuhalang pagsabog ang yumanig sa buong kagubatan, pinadala ang 3 natitira pabalik sa lupa. Si Zixi ngayon ay ubos na rin ang lakas at bumagsak sa lupa. Si Zhang Ruchen naman ay patuloy pa ring iniiwasan ang mga galit na atake ni Kinyu. Biglang huminto ang binata sa ibabaw ng isang malaking bato. Hindi ka natatakas. Gusto mo nang makipaglaban ng harapan sa akin? Sakto lang, patayin muna kita bago tikman ang magandang iyon. Haha! Kung gayon, tingnan natin kung may kakayahan ka nga, sabi ni Zhang Ruchen habang naglalabas ng isang espada at isang sibat. Nang makita ito, nagpakita ng paghamak si Kinyu. 2 kamay na gumagamit ng 2 magkaibang sandata. Kung hindi magkakatugma, masihina ka lang. Haha! Tama na ang salita. Sumugod si Zhang Ruchen at sinaksak siya sa likod ng isang beses. Ngunit walang epekto. Bata ka pa at kulang pa sa karanasan. Iwinasiwas ni Kinyu ang kanyang mga kuko para gumanti.